Isang mapagpalang araw po sa iyo, Miss Roxy. Ako po si Ian, 25 years old, tubong probinsya. Lumaki akong sanay sa hirap ng buhay. Nakikisaka sa palayan ng tiyuhin. Nakikikayod kung saan-saan. Bata pa lamang ako, natutunan ko ng magbanat ng buto para makatulong sa aming pamilya. Pero gaya ng maraming kabataan sa baryo, dumating ang panahon na kinailangan kong mangibang lugar. Kaya't sinubukan ko ang swerte ko sa Maynila. Hindi madali ang buhay sa syudad. Kung hindi construction, minsan kargador. Minsan naman ay tricycle driver. Hanggang sa ipinasok ako ng pinsan ko sa isang malaking bahay bilang taga-silbi o isang boy. Doon ko unang nakilala si Senyora Beatriz. Pagdating ko pa lang sa mansyon, para akong naligaw sa ibang mundo. Mataas ang gate, may gwardyang laging nakabantay, at pagpasok mo pa lang, bubungad na ang malawak na hardin na puno ng iba't ibang halaman. Hindi iyon basta bahay, kundi parang maliit na palasyo, Miss Roxy. Unang araw ko at malakas ang kaba ko. Hindi ko alam kung anong klase ng amo ang sasalubong sa akin. Ang sabi ng pinsan ko, mabait daw si senyora. Pero istrikta. Malinis sa bahay, ayaw ng marumi. At higit sa lahat, ayaw ng taong tamad. Nang ipakilala ako ng katiwala, doon ko siya unang nasilayan. Nasa veranda siya, nakaupo sa isang antigong upuan. Habang hawak ang librong Ingles, maayos ang postura niya at nakasuot ng puting bestida. Ngunit kahit may edad na, halatang inaalagaan pa rin ang sarili. Maputi ang balat, makinis, at napaka-sopistikada. Para bang isa sa mga babaeng nakikita ko lang sa teleserye. Senyora, siya po si Ian. Yung bagong all-around boy po. Sabi ng katiwala na naghatid sa akin. Itinaas niya ang tingin mula sa binabasa. Saglit akong natigilan nang magtama ang aming mga mata. Parang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Iyan. Mahinahon ang boses niya. Mababa at puno ng otoridad. Marunong ka bang maglinis ng hardin? Opo, ma'am. Mabilis kong sagot. Uutusan ka rin sa labas kapag kailangan. At minsan, ikaw ang sasama sa mga errands ko. Marunong ka bang magmaneho? Hindi po, senyora. Tricycle lang po ang alam ko. Sagot ko na medyo nahihiya. Ngumiti siya ng tipid, tsaka ibinalik ang tingin sa hawak niyang libro. Ayos lang yan. Ang mahalaga, masipag ka at marunong makinig. Sa unang araw ko pa lang, dama ko na agad ang bigat ng kanyang presensya. Hindi siya yung tipong malakas sumigaw o naninigaw ng tauhan. Pero kapag nagsalita, parang otomatikong susunod ka, Miss Roxy. Lumipas ang mga araw. Unti-unti akong nasanay sa mga gawain. Ako ang gigising ng maaga para magdilig ng halaman. Magwawalis ng bakuran, maglilinis ng garahe, at mag-aayos na mga kung ano-anong gamit. Kapag tapos na, ako rin ang madalas utusan para bumili ng mga kailangan sa palengke. Maliban kay senyora, iilang tauhan lang ang nandoon. Isang matandang kusinera at isang katiwala na abala sa labas na siyang naghatid sa akin. Madalas, ako at si senyora lang ang nagkakasalubong sa loob ng malaking bahay. Isang beses, habang nag-aayos ako ng paso sa hardin, bigla siyang lumabas ng beranda. Nakasuot siya ng maluwag na blusa at may hawak ng tasa ng kape. Tahimik siyang tumingin sa akin, para bang pinag-aaralan ang bawat kilos ko. Mabuti at masipag ka, wika niya. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Sagot ko nang nakayuko. Hindi lahat ng kabataan ngayon may ganyang disiplina. Ngumiti siya ng bahagya.
Hindi ko alam kung papuri yon o simpleng obserbasyon lang. Pero sa akin, tumatak ang mga salitang binitawan niya, Miss Roxy. Madalas ko siyang mahuli na nakatingin sa akin mula sa bintana ng sala habang naglilinis ako ng kotse o nagdidilig. Isang gabi, malakas ang hangin. Habang nag-iikot ako para siguraduhin na sarado ang lahat ng bintana, napansin kong may isa sa mga kurtina sa sala na natanggal ang pagkakatali at lumilipad-lipad. Agad akong kumuha ng hagdan para ayusin. Pag-abot ko sa mataas na bahagi, bigla kong narinig ang tinig ni Senyora sa likod ko. Iyan, baka mahulog ka ha? Paglingon ko, nakatayo siya sa gilid. May hawak na kupitan ng alak. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong natigilan sa mga titig niya. Ang ilaw mula sa lampshade na tumatama sa kanyang mukha at sa sandaling yun. Parang hindi 55 na babae ang tinitingnan ko. Parang bumata siya sa aking paningin. Okay lang po ako, ma'am. Sabi ko habang inaabot ang kurtina. Dapat pinagpabukas mo na yan. Baka madisgrasya ka pa. Ngumiti ako ng tipid. Trabaho ko po ito. Sanay na po ako sa mga ganitong gawain. Tahimik siyang tumitig habang tinatali ko ulit ang kurtina. Nang bumaba ako, tsaka lang siya nagsalita. Masipag ka talaga. At matapang. Tumangutangong sambit niya. Bahagya akong napangiti. Kung hindi po, senyora, baka matagal na po akong walang trabaho. Sandaling natawa si Ma'am Beatrice. Isang malumanay na tawa na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. At doon ko naramdaman ang kakaibang gaan ng loob ko sa kanya, Miss Roxy. Hindi lang siya amo, kundi parang may lalim sa mga mata niya na hindi ko pa nauunawaan. Mula sa gabing yon, mas tumatak sa isip ko ang kanyang presensya. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero bawat kilos niya, bawat simpleng titig at ngiti, may hatid na init na hindi ko maalis sa isipan. At sa mga gabing natutulog ako sa maliit kong silid, imbis na pagod ang iniisip ko, siya ang laging pumapasok sa utak ko. Ang kanyang boses, ang kanyang mga mata, ang mga sandaling parang kaming dalawa lang sa buong bahay. Para bang unti-unting may nabubuo na lihim. Isang damdamin na hindi ko pa masabi kung saan hahantong. Lumipas ang isang buwan mula nang magsimula ako bilang all-around boy sa bahay ni Senyora Beatrice. Habang tumatagal, mas lalong nagiging komportable ako sa kanya. Hindi na siya palaging formal, minsan ay mas malumanay na. Parang gusto niya akong makilala pa ng lubos. Isang linggo ng gabi, tahimik ang buong bahay dahil day off ng aming kusinera. Ako lang at si Senyora ang naiwan. Nasa sala siya nakaupo sa malambot at mamahaling sofa. Hawak muli ang isang baso ng alak. Iyan, tawag niya. Samahan mo muna ako rito. Nakakabagot kapag mag-isa talaga. Nag-alangan ako pero sumunod rin. Umupo ako sa upuang kaharap niya at naramdaman ko agad ang kakaibang katahimikan. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito sa Maynila? Tanong niya, nakatingin sa baso ng alak na umiikot sa kanyang kamay. Mga 2 taon na po, ma'am. Iba-ibang trabaho. Pero ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong klase ng bahay. Sagot ko. Tumango siya tsaka ngumiti ng tipid. Alam mo, iho, minsan naiinggit ako sa mga taong gaya mo. Malaya. Pwedeng lumipat kahit saan. Walang iniisip na imahe na kailangang panatilihin. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ano pong ibig niyong sabihin, senyora? Huminga siya ng malalim bago tumingin sa akin. Galing ako sa mayamang pamilya. May kaya. Bata pa lamang ako, nakaplano na ang buhay ko. Sinanay na akong maging asawa ng isang negosyanteng kasing yaman din namin. Wala nang tanong, walang pagtutol.
Tahimik akong nakikinig. Hindi ko inakalang ikukwento niya yon sa isang katulad kong baguhan lang sa buhay niya. Maganda ang simula, Ian. Mayaman ang asawa ko. Maganda ang bahay. Magarbo ang mga okasyon. Pero paglipas ng ilang taon, nawala ang lahat ng init. Hindi na niya ako pinapansin. Laging abala sa lalo pang pagpapayaman. Para akong palamuti. Isang trophy wife na nakaupo lang sa gilid. Muling tumungga siya ng alak. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hanggang sa dumating ang panahon na naghanap siya ng iba. Mas bata, mas sariwa. Iniwan niya ako pero hindi opisyal. Wala na siya pero ako, naiwan dito. Nakagapos sa isang pangalang dapat kong panatilihin. Saglit siyang natahimik. Parang pinipigilan ang luha. Ako naman, hindi makapagsalita, Miss Roxy. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong magsabi o magbigkas ng kahit na ano. Alam mo ba, Ian? Hindi madaling tumanda ng mag-isa. Mahina niyang sabi. May pera, may bahay, pero walang kasabay sa hapagkainan. Walang kasama sa mga tahimik na gabi. Napayuko ako, Miss Roxy. Naalala ko ang nanay ko sa probinsya na madalas ding mag-isa kapag nasa bukid kami. Pero iba ang bigat ng mga salitang binibitawan ni Senyora. Pasensya na po, ma'am. Mahina akong sabi. Hindi ko po alam ang sasabihin. Ngumiti siya ng pilit pero magaan. Hindi mo kailangang magsalita. Ang mahalaga, may nakikinig. Matagal na akong walang kausap sa ganitong paraan. Nagtagal ang katahimikan. Nakatitig lang siya sa akin at ako na may hindi makatingin ng diretsyo. Para bang may gustong lumabas na salita pero pinipigilan niya. Hanggang sa tumayo siya at lumapit sa bintana. Doon ko lang napansin na kahit may edad na si ma'am, nananatili ang taglay niyang ganda. Ang buhok na bahagyang puti na, ang balat na talaga namang makinis, at ang mga matang may lalim ng karanasan. At ang tindig na hindi kayang tapatan ng kahit mas bata pa. Iyan, mahinang wika niya. Minsan iniisip ko, may pagkakataon pa kaya akong maging masaya sa paraang totoo, yung hindi sa ipinilit ng iba. Hindi ko alam kung para saan ang tanong na yon, kaya't nanahimik na lang ako. Ngunit mula noon, alam kong mas lumapit ako sa kanya. Hindi lang bilang tauhan niya, kundi bilang taong nakasaksi ng kanyang sugat. Bago siya umakyat sa kwarto, huminto siya sa harap ko. Salamat, iho ha, kahit hindi mo alam. Malaki ang naitulong mo ngayong gabi. Ngumiti siya, ngunit hindi yun ngiti ng isang amo, kundi ng isang babaeng may hinanakit at sabay na nagpapasalamat sa taong handang makinig. At habang nakahiga ako sa aking maliit na silid, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi niya. Hindi ko alam kung awa ba ang nararamdaman ko o may ibang damdamin na unti-unting umuusbong. Lumipas pa ang mga araw. Matapos ikwento ni Ma'am Beatrice ang kanyang nakaraan. Hindi ko yun malimutan, Miss Roxy. Sa bawat kilos niya, sa bawat ngiti, naiisip ko ang bigat ng mga salitang sinabi niya. Si Senyora naman, tila nagbago rin. Mas madalas na niya akong kinakausap. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa mga simpleng bagay. Panahon, ang mga halaman, minsan, pati ang mga pelikulang napanood niya noong kabataan niya. Isang hapon, habang pinupunasan ko ang mga dahon ng orchids, narinig ko ang kanyang tinig. Ang ganda ng pagkakaayos mo, iho. May mata ka talaga para sa detalye. Wika niya. Napalingon ako at nakatayo siya sa beranda. Nakasuot ng simple pero makikita mong mamahalin. Salamat po, Senyora. Sagot ko. Lumapit siya at marahang naglakad pababa ng hagdan.
Pinagmamasdan niya ang mga halaman na parang noon lang niya ulit nakita ang mga ito. Alam mo ba, sabi niya, itong mga orchids na to, regalo pa sa akin ng asawa ko noon. Tuwang-tuwa ako noon sa tuwing binibigyan niya ako ng ganito. Pero habang tumatagal, nawala na rin ang halaga. Natutunan kong alagaan ang mga ito. Hindi dahil sa kanya, kundi para may makasama ako. Tahimik akong nakinig, Miss Roxy. Nararamdaman ko ang pighati sa bawat salitang binibitawan niya. Tahimik ang buong bahay isang gabi. Pinatay ko na ang mga ilaw sa buong bahay at tanging ilaw na lamang sa mesa ang natira. Narinig ko ang mga yabag mula sa hagdan. Bumaba si Senyora Beatriz. Nakasuot ng bestidang pantulog at may dalang baso ng alak. Umupo siya sa mesa at tsaka ngumiti sa akin. Iyan, mahina niyang wika. Samahan mo muna ako habang umiinom ako rito. Umupo ako sa tapat niya. Sa pagitan namin, isang maliit na kandila lang ang nagsisilbing liwanag. Ang apoy ay naglalaro sa kanyang mukha, na lalo lang nagbigay ng lalim sa kanyang mga mata. Iho, nagsimula siya. Matagal ka na bang malayo sa pamilya mo? Napayuko ako sandali bago sumagot. Mga 2 taon na po, ma'am. Nasa probinsya ho sila sa Isabela. Magsasaka po ang tatay ko, tapos si nanay naman, nakikitinda ho sa palengke. Tumango siya at nakinig ng mabuti. Namimiss mo ba sila? Palagi po, ma'am. Mabilis kong sagot. Pero kailangan kong kumayod dito para makapagpadala at makatulong ho sa kanila. Tahimik siyang nakatingin sa akin, para bang sinusuri ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Alam mo, naiinggit ako sa mga kagaya nyo. Sabi niya bigla, maswerte ka na may pamilyang naghihintay sa'yo. Ako, kahit marami kong tao sa paligid, wala naman talagang umaalalay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti na lang ako ng tipid. Kapatid, may mga kapatid ka ba, Ian? Opo, senyora. 2 pong babae. Ako lang ang lalaki. At ako rin po ang panganay. Nagliwanag ang mukha niya. Kaya pala parang may bigat ka sa balikat. Kita ko sa mga kilos mo. Responsable kang tao. Napakamot ako sa ulo at medyo nahiya. Ganun na nga rin po siguro, ma'am. Wala naman pong ibang aasahan sila nanay at tatay na tutulong sa kanila. Mas naging interesado si senyora, para siyang batang na curious. May nobya ka ba, iho? Tanong niya at may bahid ng ngiti sa labi. Medyo napatigil ako sa tanong niya. Wala po, senyora. Hindi ko pa iniisip yun ngayon. Bakit naman? Gwapo ka. Malaki ang katawan mo. Mabait tsaka masipag. Sigurado akong maraming babae ang magkakagusto sa'yo. Bahagya akong namula sa mga tinuran niya. Trabaho po muna ang iniisip ko. Yung mga kapatid ko. Sila muna. Sandali siyang natahimik na nakatingin sa kandila. Iba ka nga, Ian. Yung mga kasing edad mo, puro saya lang ang hanap. Pero ikaw, inaalala mo ang iba. Habang nag-uusap kami, hindi ko namalayang lumalim na ang gabi. Lumapit pa siya ng kaunti, nakahilig ang siko sa mesa. Alam mo, bihira akong magtanong ng ganito. Hindi ako sanay na nakikialam sa buhay ng iba. Pero sa'yo, gusto ko pang makilala ka pa. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. May halong kaba at tuwa sa dibdib ko. Salamat po, senyora. Kahit simpleng tao lang ako, napapansin niyo pa rin po. Ngumiti siya. Hindi ka simpleng tao, iho. Hindi mo lang alam. Nagtagal kami sa ganoong pag-uusap tungkol sa pamilya ko, sa buhay sa probinsya, pati sa mga pangarap,
Pangarap na makapagpatayo ako ng maliit na negosyo balang araw. Habang siya naman ay tahimik na nakikinig. Minsan, nagbubukas ng kaunting alaala mula sa kanyang kabataan. At habang nagsasalita ako, ramdam kong dahan-dahan siyang lumalapit. Hindi lang sa pisikal na espasyo, kundi pati sa puso ko, Miss Roxy. Mula ng gabing nagtanong sa akin si Senyora tungkol sa pamilya ko, naging mas madalas ang aming pag-uusap. Hindi na siya palaging formal gaya nung unang mga linggo ko. May mga pagkakataon na tatawagin niya ako hindi para mag-utos, kundi para lang makasama ako sa simpleng merienda o makapagkwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. At habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging magaan din ako sa kanya. Hindi ko na nga siya tinitingnan bilang amo lamang. Siya na ngayon ay isang taong may bigat ng nakaraan at babaeng nagkakaroon ng puwang sa puso ko. Isang hapon ay inutusan niya akong linisin ang lumang aklatan. Pagpasok ko sa silid, naamoy ko agad ang halimuyak ng mga lumang papel at kahoy. Hindi ko inaasahan na susunod siya ron. Matagal ko nang hindi nabubuksan ang mga aklat na to. Sabi niya habang pinupunasan ko ang estante. Alam mo, noong bata ako mahilig akong magbasa. Pero mula nung ikasal ako, nawala na rin ang oras ko para sa sarili. Napatingin ako sa kanya. Nakalapit siya sa isang lumang estante. Hinahaplos ang makapal na libro. Para siyang batang bumabalik sa alaala. Bakit po hindi kayo bumalik sa pagbabasa ngayon? Tanong ko. Ngumiti siya ng tipid. Siguro dahil nakalimutan ko na kung paano maging ako. Parang yung bigat ng salitang yon ay lumapag sa dibdib ko. Habang naglilinis ako, inaya niya akong maupo muna. Doon kami sa sahig, nakasandal siya sa estante, hawak ang isang lumang nobela. Alam mo ba, iho? Wika niya. Noong dalaga ako, pangarap ko ring maging manunulat. Pero, tinabunan na ng mga utos ng pamilya at ng asawa ko. Kaya heto, naiwan na lang ako sa mga pahina ng ibang tao. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Ikaw, ano ba ang pangarap mo? Hindi ako nakasagot agad sa tanong niya. Sanay kasi akong puro trabaho at pamilya ang iniisip. Pero sa harap niya, Miss Roxy, parang gusto kong magsabi ng totoo. Gusto ko pong magkaroon ng maliit na tindahan. Yung akin lang. Para hindi na laging maghanap ng trabaho at mangamuhan sa iba. Tsaka, para makapagbigay ako ng mas maayos na buhay sa pamilya ko. Nagliwanag ang kanyang mukha. Napakasimple pero napakaganda. Ramdam ko, iho. Matutupad mo yun. Habang nagsasalita ako tungkol sa pamilya ko at sa buhay sa probinsya, bigla niyang inilapat ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang swerte ng pamilya mo, Ian. Meron silang anak na kagaya mo. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. Mabilis lang yun, pero parang huminto ang oras. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad tinanggal ang mga tingin ko sa kanya. At nang mapansin niya ang katahimikan, marahan niyang binawi ang kamay at ngumiti ng mahinhin. Pasensya ka na. Nadadala lang ako sa kwentuhan natin. Ngumiti ako bagamat may kaba sa aking dibdib. Wala po yun, senyora. Habang nakatitig siya sa malamlam na ilaw sa tabi ng estante, ako naman ay lihim na sinusulyapan siya. Sa bawat segundo, mas lalo ko siyang nakikita. Hindi lang ang isang mayamang babae, kundi isang tao. Isang babae na may pangungulila at naghahanap ng malasakit. At sa loob ko, unti-unting bumabangon ang tanong na matagal ko nang pinipigilan. Bakit ba ako naaakit sa kanya? Dahil ba sa ganda niyang hindi kumukupas? O dahil sa bigat ng lungkot niya na gusto kong punan? Iyan, mahina niyang sambit. Salamat ha. Dahil kahit hindi mo sinasadya, pinapaalala mo sa akin na buhay pa rin ang dating ako. Nagtagpo ang mga mata namin. Mahaba at puno ng hindi mabigkas na mga salita.
At sa sandaling yun, parehong malinaw sa amin. May damdaming hindi dapat umusbong, ngunit naroon na. Nakatanim, lumalago, at naghihintay ng sandaling hindi na kayang itago. Lumipas pa ang ilang linggo, at sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalapit ang mundo namin ni Senyora. Ang dating pagitan ng amo at tagasilbi ay unti-unti nang nabubura. Hindi ko man aminin, Miss Roxy. Gabi-gabi akong nahihirapang makatulog. Lagi kong naaalala ang mga titig niya. Ang mga dampi ng kamay niya na hindi sinasadya. At ang mga salitang binitawan niya sa aklatan. Pinapaalala mo sa akin na buhay pa rin ako. At alam kong siya man ay hindi mapakali. Isang hating gabi ay bumangon ako para magpahangin. Dumaan ako sa kusina para kumuha ng maiinom. Tahimik ang buong bahay. Tanging hampas lang ng hangin sa bintana ang maririnig. Paglapit ko sa kusina, nagulat ako nang makita si Senyora. Nakasandal siya sa mesa, hawak ang isang tasa ng gatas. Hindi ka rin makatulog? Tanong niya na may pagod sa boses. Umiling ako. Medyo po, Senyora. Ngumiti siya ng tipid tsaka tinapik ang upuan sa tabi niya. Halika, tabihan mo muna ako. Umupo ako sa tabi niya. Iyan, bigla niyang sabi. Naaalala mo pa ba yung mga tanong ko sa'yo noon? Kung namimiss mo ang pamilya mo. Tumango ako sa kanya. Opo, ma'am. Hindi po nawawala sa isip ko yun. Huminga siya ng malalim. Ako naman, hindi ko alam kung ano ang namimiss ko. Pamilya? Pag-ibig? O baka yung sarili ko na nawala na. Gusto kong umimik pero wala akong mahanap na tamang salita. Hanggang siya na mismo ang umusog sa akin. Unti-unti hanggang sa magdikit ang aming mga balikat. Nagtagpo ang mga mata namin. Nasa harap ko na ang isang babae. Hindi ang senyora na kinatatakutan ng lahat. Iyan, mahina niyang wika. Bakit ba ganito? Sa tuwing kasama kita, may kakaiba akong nararamdaman. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Senyora. Beatrice. Putol niya. Itigil mo na ang pagtawag sa akin ng senyora. Sa harap mo, ayokong amo ang tingin mo sa akin. At bago ko pa man maisip kung tama o mali, bigla niyang inilapit ang kanyang kamay sa aking pisngi. Mainit at nanginginig ang kanyang mga palad. At sa halip na lumayo, napapikit ako at hinayaang lumapit siya. Nagtagpo ang aming mga labi. Marahan, puno ng pagkasabik at pagnanasa na matagal ng kinikimkim. Hindi yun halik ng kasiyahan lamang, isa yung halik ng pangulila. Ng paghingi ng tulong ng dalawang taong parehong nagtatago ng sugat. Nang maghiwalay ang aming mga labi, pareho kaming hingal. Ma'am, parang hindi ho dapat. Bulong ko. Iyan, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. At sa narinig ko na yon, muli kong pinagtagpo ang aming mga labi. Ngayon, wala na akong pag-aalinlangan. Ang halik na nagsimula sa marahan at puno ng takot ay mabilis na nauwi sa masidhing pagnanasa. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ang panginginig ng kanyang labi habang mahigpit niyang hinahapit ang batok ko. Para bang ayaw niya akong pakawalan. At sa bawat saglit, mas lalong lumalalim. Mas lalo kaming hinihila ng tukso. Iyan, bulong niya sa pagitan ng aming halik. Ibigay mo na lang sa akin ang gabing to. Hindi na ako sumagot, Miss Roxy. Sa halip, ang mga kamay ko'y kusa ng gumapang. Una sa kanyang balikat. Marahang bumaba sa kanyang braso hanggang sa mahanap ang kanyang bewang. Malambot at nanginginig ang kanyang katawan. Hinapit ko pa siya palapit at sa pagdikit ng aming mga katawan, ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis at magulo, katulad ng sa akin. Siya naman ay walang patid ang naging haplos. Ang mga daliri niya ay naglalakbay sa aking leeg. Hanggang sa dibdib kong bahagyang nabuksan dahil sa aking maluwag na t-shirt.
Bawat haplos ay may kasamang matinding init. Parang sinusubukan niyang muli na buhayin ang bahagi ng sarili niyang matagal nang nawala. Ang kanyang mga halik ay naging mas mapangahas. Hindi na yun halik ng babaeng formal, kundi halik ng isang babaeng sabik at gutom sa pagmamahal. Ang kanyang mga labi nangingiliti habang ang kanyang hininga na humahalo sa akin ay parang lason na hindi ko na kayang suwayin. Beatrice, pulong ko, halos wala ng lakas. Huwag mo na akong pigilan, sagot niya, mahigpit ang kapit sa aking balikat. Ngayong gabi, akin ka iyan. At doon ay tuluyan ng bumigay ang lahat ng pagpipigil. Mula sa kusina ay lumipat kami sa sala at doon ay pinaramdam ko sa kanya ang tamis ng pag-iisa ng aming mga katawan. Lumipas pa ang mga linggo at tila unti-unti nang nagiging normal ang kakaibang relasyon namin ni Beatrice. Sa bawat umaga, nakasanayan ko na ang makita siyang nakangiti habang inaabot sa akin ang kape. At paggabi, hindi na bago ang mga mahabang titig, ang mga bulong sa dilim, at ang init ng aming katawan na paulit-ulit na nagtatagpo. Ang dating amot alalay ay napalitan ng ibang ugnayan. Isang lihim na relasyon na pareho naming hindi inamin sa iba. Sa harap ng mga kasambahay, normal pa rin. Siya ang matandang among iginagalang. Ako'y batang masipag na boy. Pero sa likod ng mga saradong pinto, may ibang istorya, Miss Roxy. At habang lumilipas ang mga araw, dumarami na ang mga alok ni Ma'am Beatrice. Minsan, binilhan niya ako ng cellphone para madali kitang makontak iyan at para naman hindi ka nahuhuli sa uso. Sabi niya pa, sabay haplos sa aking mga kamay. Minsan na may nakahanda na ang bagong sapatos sa aking kwarto. Hindi ko alam kung kailan niya inilagay. At sa bawat pag-uwi niya mula sa kanyang mga meeting, laging may dalang pasalubong. Pero higit sa lahat, hindi niya inaalis ang alok na dati pa niyang binanggit, Miss Roxy. Iyan, seryoso ko. Pwede ka pang mag-aral. Bata ka pa. Ang dami mo pang mararating. Ako na ang bahala sa lahat. O kaya naman, kung gusto mong magsimula ng maliit na negosyo, tutulungan kita para may sarili ka. Hindi ko alam kung paano tatanggihan. Sa tuwing tumatanggi ako, mas lalo lang siyang nagiging malambing. Mas lalo niya akong sinusuyo. Isang gabi matapos ang matinding ulan, magkatabi kaming nakaupo sa sala. Nakalapat ang kanyang ulo sa aking balikat. Habang tahimik kaming nanunood ng walang saysay na palabas sa telebisyon. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya sa akin. Ramdam ko rin ang init ng hininga niya sa aking leeg. Doon ay napagtanto ko, Miss Roxy. Hindi na ako basta boy lang. Taga-silbi, alalay o ano paman. Hindi na rin basta kasintahan. Parang ako na ang naging sandigan niya. Parang ako ang pumupuno sa lahat ng kulang sa kanya. Pero sa kabila nun, may kurot sa dibdib ko. Mahal ko na ba siya? O natutulak lang ako dahil sa lahat ng ibinibigay niya? Dumating ang gabing hindi na muling nakapagpigil si Ma'am Beatrice. Sa kanyang silid, hinapit niya ako na para bang ayaw niya na akong pakawalan. Mainit at maalab ang bawat halik. Sa bawat haplos niya, ramdam kong hinahanap niya ang kanyang kabataan, ang panahong nawala sa kanya. Ang bawat paghinga namin ay naghalo. Ang bawat daing ay nagsanib. Hanggang sa para kaming dalawang taong nalugmok at sabay na nagsalo sa init ng isa't isa. Ngunit kapag humuhupa na ang alab, saka lamang sumisilip ang katotohanan na ang aming pagsasama ay nakatali sa hiya, sa lihim at sa pangungutya ng lipunan. Lalo na't kapag nalaman sa aming probinsya, alam kong kumpulan ng tukso ang matatanggap ko, lalo na ng aking pamilya. Kinabukasan, habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame ng silid ni Beatrice,
Napaisip ako. Hindi ko alam, Miss Roxy, kung saan hahantong ang lahat. Mahal ba talaga ako ni Beatrice? O baka ito'y pansamantalang kaginhawahan lang mula sa kanyang pag-iisa? At higit sa lahat, ano ba ako ngayon? Isang lingkod pa rin? O isang lalaking hawak sa leeg ng isang alok at pangako? Sa isip ko ay paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong na hindi masagot ng sarili ko, Miss Roxy. Kaya sa araw po na to, pinasya kong ikumpisal ang lahat, hindi kay Beatrice, kundi sa mga taong katulad nyo na handang makinig. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Sa edad kong 25 ay nagsisimula pa lang akong mangarap at natututo sa mundo. Pero heto po ako ngayon, masaya naman ako sa piling ng isang babaeng higit 2 dekada na ang tanda sa akin. Isang babaeng may kaya, may pangalan at may sinasabi sa lipunan. Makakaya ko bang panindigan ang lahat kung sakaling tanggapin ko ang lahat ng alok niya? Magandang buhay at magaan na kinabukasan. Sino ba naman ako para tumanggi, Miss Roxy? Pero paano kapag dumating ang araw na makakilala ko ng isang babae na kasing edad ko? Ng isang dalagang makakapagpatibok sa puso ko sa paraang walang kasamang hiya, walang kasamang lihim. At kung darating ang pagkakataong yun, makakaya ko bang talikuran si Ma'am Beatrice? Ang babaeng unang nagbigay sa akin ng pagmamahal at karangyaan kung sakali. At kung hindi, kung pipiliin kong manatili kay Beatrice hanggang sa dulo, ano ang mangyayari sa akin? Magiging anino ba ako ng isang lalaking nakatali sa utang na loob? Miss Roxy, kasalanan nga bang matatawag ang mahalin ng isang matandang mayaman ang isang mahirap? Bakit para kaming nagtatago? Kung totoo ang nararamdaman, bakit parang mali sa paningin ng ibang tao at ng mundo? Hanggang dito na lamang, Ian.